ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si Lilet pala ang third awardee na bibigyan ng parangal ng Tala ng Mga Bata Awards. Nanggigigil na naman si Patricia. Makikita na namang muli sina Trixie at Lilet. Mag-aaway na naman kaya sila? Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Napatunayan na nga na si Sally ang mastermind sa panggugulo at panluloob sa bahay ni Lilet. Ikinulong agad si Sally habang tumatakbo ang kaso niya. Galit na galit si Sally. Nanlilimos lang naman siya ng katarungan. Pero mali ang ginawang paghihiganti niya kay Lilet. Pinahamak niya lang ang kanyang sarili. Nagpapasalamat si Lilet dahil matahimik na sila ngayon. Hindi pa nga nag-uumpisa ang paghihiganti ni Patricia. Paano siyang matatahimik? Mga ilang araw ang lumipas, tuwang-tuwa si Lilet sa imbitasyon na natanggap. Isa itong imbitasyon dahil isa siya sa bibigyan ng award. Kasama po ako sa 3 tala ng mga bata awardees. Masaya niyang pinakita ang program kina Tinang. Masayang-masaya rin si Tinang. Sabi niya, tingnan niyo nga naman kumilos si Lord ang galing. Pagkatapos ng mga nakakatakot na bagay, binigyan ka ng isa pang magandang regalo, Lilet. Masayang-masaya ang pamilya ni Lilet. Sa ospital, binabantayan ni Trixie ang daddy niya. Nakikipag-usap sa kanya si Patricia. Napatigil siya sa pagsasalita nung may natanggap siyang email sa cellphone niya. Nabigla siya dahil ito rin ang panahon na nabasa niya ang nilalaman ng program. Ito ay imbitasyon ng Tala ng Mga Bata Awards. Nalungkot si Trixie nang makita niya na may parangal ang kinaiinisan niya. Nakita niya na si Lilet pala ang third awardee sa 3 tala ng mga bata organization. Habang ini-scroll niya ang program, napansin ni Patricia na naging tahimik ang kausap niya. Nilapitan niya si Trixie. Umiiyak. Nasilip ni Patricia ang binabasa ni Trixie. Inagaw niya ang cellphone ng anak. Hindi niya matanggap na magkakaroon ng award si Lilet. Dahil kilala naman niya ang nag-organize ng event, dali-daling tinawagan ni Patricia ang tita niya. Baka sakali magbago pa ang pasya nila. Hello, Tita Eva. Seryoso ba kayo ng board sa taong bibigyan nyo ng award? Si Lilet Matias, naglalakad noon nang tinawagan ni Patricia. Nabigla sa tawag niya. Hello, Patricia. Yes, I am sure. Karapat-dapat naman si Attorney Lilet na mabigyan ng award dahil nakapagbigay siya ng inspirasyon sa mga bata. Wala akong nakikitang mali sa naging desisyon ng boards. Nag-request si Patricia, Tita, gawan mo ng paraan para hindi si Lilet ang makatanggap ng award na yan. Ayaw naman pumayag ng kausap. I'm sorry, Patricia. The decision is final. Hindi lang naman ako ang bumoto kay Attorney Lilet. Mga boards na lang ang kausapin mo. Naaasar si Patricia dahil hindi niya nabago ang desisyon sa pagbibigay ng award kay Lilet. Sisikat na naman si Lilet. Samantala, nabalitaan ni Patricia na nilooban si Lilet at inalam niya kung sino ang may pakana. Lumakas ang loob ni Patricia dahil may mga tao pa rin pala ang galit kay Lilet na pwede niyang maging kakampi o magamit. Agad-agad niyang dinalaw sa kulungan si Sally. Palapit si Sally sa kanya. Sabi ni Patricia, ikaw pa lang nagtangka kay Lilet. Anong meron? Anong ginawa sa iyo ng babaeng yon? You know what? We should compare notes. Naaalibadbara naman si Sally. Naiinis siyang nagtanong kay Patricia. Bakit? Sino ka ba? Kilala ba kita? Nakataas ang kilay ni Patricia. Hindi tayo magkaaway. Oo, hindi tayo magkakilala pero pwede tayong magkasundo dahil iisa lang ang goal natin. Ang sirain si Lilet. Natuwa na rin si Sally. May kakampi na siya para kalabanin si Lilet. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.